Amen. At marami ang do'y nagsisipasok. Then, Sapagkat makipot ang pintuan, at makitid ang daang patungo sa buhay, at kakaunti ang mga kasusumpong loob. Amen. Ito po ang reason. Ang dahilan po kasi, ang daan papunta sa buhay at pagpapala ay masikip at makipot na daan. Kaya pala walang nagkaka-interes dumaan sa buhay, mga kapatid. Dumaan, mga kapatid, sa pagpapala ay sapagkat ang daan ito ay masikip at makipot na daan. Alam niyo po yung tao, ayaw niya na siya'y nahihirapan. At ang daan ng kamatayan o kasamaan, mga kapatid, o sumpa, ay malawak naman na daan o malapad na daan. At ang sabi ng Bible, higit na mas marami ang pumupunta o dumadaan sa daang yaon. Alam niyo po kasi, sa malawak na daan, walang hassle. Sa malawak na daan, hindi ka mahihirapan. Sa malawak na daan, hindi mo bako-bako, lubak-lubak ang daan yun. Pero tandaan po natin, yung daang malawak, hindi po yan patungo sa buhay. Sa daang malawak, mga kapatid, lahat dito pwede. Ano po? Sa daang malawak, lahat pwede. Pwede ang sugal. Malawak na daan, pwede po ang sugal. Tongkits, pusoy ulo, pusoy dos, sakla, monte, blackjack, ending, pwedeng loto, pwede po dyan sa malawak na daan. Lahat ng alam yung sugal, pwede po sa malawak na daan. At sa malawak na daan, hindi po bawal itong mga gawain ito. Kaya marami pong tao ang dumadaan sa malawak na daan. Sa malawak na daan, pwede rin ang alak. Pwede dyan ang gin, beer, tagway, San Miglay, Emperador, Red Horse, Gilbis, at marami pang uri ng alak. Pwede sa daan na yun. Walang problema at walang sasaway sa inyo. Kahit lumakad ka, mga kapatid, ng pasuray-suray, okay lang sa daang malawak. Kaya nga po, marami ang dumadaan sa daan na yan. Ano ba? Sa daang ito, pwede rin maraming asawa. Kasi po sa makipot na daan, hindi pwede maraming asawa eh. Sa makipot na daan, kailangan isa lang partner mo. Sa malapad na daan, kahit maraming partner mo, suwak na suwak kayo, makakadaan kayo walang asin. Isipin mo, kahit takbo yung akbay mo, makakadaan kayo sa malawak na daan. Pero sa makipot na daan, dapat isa lang akbay mo. Sa malawak na daan, walang hassle, mga kapatid. Kaya nga, pwedeng dumaan doon anytime, mga kapatid. At walang sasaway sa iyo. Sa malawak na daan, marami rin ang naglalakad o nagnanais dumaan dito. Sapagkat kahit masamang pananalita, pwede rito. Pwede rito yung pagmumura, pwede rito yung panglalait, pwede rito yung pagchichismis, mga kapatid. Pwede lahat sa malawak na daan. Pero, saan kaya patungo ang malawak na daan? Kaya nga pinapipili tayo ng Diyos. Buhay, kamatayan. Sumpa, pagpapala. Masikip na daan, malawak na daan. Pinapipili tayo ng Diyos, mga kapatid. At sa tingin ng mga tao, habang sila'y naglalakad sa malawak na daan, okay lang ang kanilang ginagawa. Ang katuwiran pa nila ay ito. Anong pakialam nila? Buhay ko naman ito. Hindi ba ganyan ang katuwiran ng mga tao, mga kapatid? Na nagdadaan sa malawak na daan, anong pakialam mo? Buhay ko naman ito. Pakialam mo buhay mo, wag yung buhay ko. Nasa malawak na daan. Sabi pa ng iba, sa aking buhay ito, wala kang pakialam dito. Walang pakialaman. Ako nga, hindi ako nakikialam sa buhay mo. Pero gusto kong
sa atin, mga kapatid. Hindi tayo nakikialam. Hindi ako nakikialam per se. Pero yung Diyos na pinaglilingkuran natin, mga kapatid, may pakialam siya sa buhay natin sapagkat siya ang may-ari ng buhay natin. Ang buhay natin ito, hirap lang. Pastor, paano mo nasabing hirap lang yung buhay na yan? Ganito kasimple. Kahit gustuin mong mahabang buhay, kahit gustuin mong mabuhay ng mahaba, hindi mangyayari. Kapag itinagdala mo ng Diyos na mamatay ka, wala kang magagawa. Patunay yan na hindi sa iyo buhay na yan. Patunay yan na hindi ko ang may-ari ng buhay na yan. Pahiram lang ito sa iyo ng Panginoon. Tingnan niyo po ang malawak na daan. Saan patungo? Kawikaan 14:12. Basahin po natin. May daan na tila matuwid sa isang tao. May daan na matuwid sa tingin ng isang tao. Ngunit ang dulo niyaon ay mga daan ng kamatayan. See? Ano ang dulo, mga kapatid, ng daang malawak? Kamatayan. May daan na tila matuwid sa paningin ng isang tao. Ngunit ang dulo nito, kamatayan. Mga kapatid, gusto ko pong iparating sa inyong lahat. Ayaw ng Diyos na tayong lahat ay mapahamak. Ang nais po ng Diyos, magtamo tayo ng buhay na walang hanggan. Ang nais po ng Diyos, ligtas tayong lahat. Pwede po bang pakikalabay kami yung katabi? Pakitanong mo nga sa kanya, gusto mo bang maligtas? O ano bang sagot niya sa'yo? Ha? Sumagot ba siya? Sinabi niya ba, ayoko? Praise God. Ano naman, pastor, ang daan ng buhay? Sabi ng Bible, makipot na daan. Ang daan ng buhay, makipot po na daan, mga kapatid. At maraming ayaw sa daan na ito. Pagkat, sinabi ko nga po, ang daan ito'y masikip na daan. Sa daan ito, maraming pagtitiis. Maraming pong pagtitiis. Kasamang pinagtitiisan yung asawa. Kasamang pinagtitiisan yung anak. Kasamang pinagtitiisan yung manugang. Kasamang pinagtitiisan yung bilang. Kasamang pinagtitiisan kahit kapitbahay. At marami pang pagtitiis ang mundo ito. Everybody say Amen. Nakaka-relate pa kayo, mga kapatid? Kasama yun. Sa daan na masikip o makita. Sa daan ito, mga kapatid, pwede kang putyain sa paglilingkod mo sa Diyos. Tingnan niyo po, mga kapatid. Kapag ikaw ay Katoliko, excuse me sa mga kapatid natin Katoliko, kapag ikaw ay Katolik, hindi ka naman puputyain ng iba at sasabihin, "Uy, Katolik, Katolik, Katolik." May puputya ba sa inyo? May Katolik, Katolik. Wala puputya. Pero pag ikaw ay na-born again, nakakilala sa Diyos sa ganitong uri ng gawain, ano sasabihin ng kapitbahay mo? Ano sa kapitbahay niya? Ha? O, hindi ba kanya sinasabi sa inyo? Pero bakit yung ibang reliyon hindi naman sinasabi gano'n? Bakit pag na-born again ka, bakit sinasabi gano'n? Kasama po yun sa mga tiisin. Puputsain ka, mga kapatid, sa iyong pag-ibig. Sa daang ito, bawal ang alak. Ano po? Sa daang ito, bawal ang alak. Sa daang masikip at makipot, bawal din po sugal. Bawal din maraming chicks dito. Praise God. Bawal din ang mga masasamang uri ng salita. Why? Sapagkat ang daang ito, daang patungo sa buhay, daang patungo, mga kapatid, sa langit. Alam niyo po, dito pa lang sa lupa, nagpa-practice na po tayo kung ano ang mga bagay na dapat natin gawin para tanggapin po tayo, mga kapatid, sa langit. Kaya nga po, ang church natin ito, ang iglesia natin ito, dito pa lang po sinasanay tayo na mamuhay tayo ng matuwid. Well, ang iglesia po natin ito hindi po perfecto. Ano po? Huwag niyong tingnan ang iyong katabi. Huwag niyo rin akong tingnan. Kasi po hindi ako perfecto.
Ang gusto kong sabihin ito, ang iglesyang ito ay itinatag ng Panginoon para tayo po lahat ay magsanay mabuhay ayon sa kalooban ng Diyos. We are not perfect, but we are going to perfection. Nagsasanay tayo mga kapatid para tayo po'y maging sakdal. Dito sa iglesia ito, pinapaalalahanan po tayo. Dito mga kapatid, sa pagtitipon natin ito, tinuturuan tayo magbuhay, lumakad ng marapat sa harapan ng Diyos. Sapagkat ang daang ito ay patungo mga kapatid sa buhay na walang hanggan. Kung ikaw ay lalakad sa daang malawak, ang kahatungan mo'y kapakapan. Sabi nga po ng Kawikaan 14:12, ang dulo ng daang malawak ay kamatayan. Ang dulo ng daang malawak ay kamatayan. Tingnan pa natin ito. Apokalipsis o Revelation, basahin natin, 21:8. Wala ata sa screen, pero babasahin natin sa ating Biblia. Okay? Revelation 21:8. Ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya Amen. at sa mga kasuklam-suklam Amen. at sa mga mamamatay ta at sa mga pakiapit at sa mga manggagawa at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyos at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang naglilipas sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatay. Kasi ang bahagi ng mga taong lalakad sa malawak na daan, sabi ng Bible, ay dagat-dagatang apoy, asupre na siyang ikalawang kamatayan. Kaya nga, siguro kung magtatanong ako ngayon, sino gustong pumunta ng impyerno? Walang magsasabing ako. Pero kung magtatanong